sa DPWH, specifically yung ating mga undersecretary na pumasok pa lang kamakailan, ako po ay magiging open at matutuwa ako sa kahit anong impormasyon na maibigay nyo sa akin. At ito lang po ang masasabi ko. Kung masasabi sa akin ni Congressman Reviste kung sino at yung detalye nung sinabi niya kanya, although sinabi naman niya na, I think kung hindi ako nagkakamali, sinabi naman niya, ito'y narinig din lang niya. No? Sinabi niya yan, he heard rumors or he heard some talk about it. But still, importanteng malaman ko yun. Kaya nagpapasalamat ako sa kanya, no? Sa kanyang mabilis na paglalabas nito sa ating mga kababayan at sa akin. Pero kung meron siyang specific, ang commitment ko sa kanya at sa lahat ng ating mga kababayan, dahil na rin sa direktiba ng Pangulo na siguraduhin luminis na finally itong DPWH, tatanggalin ko po yung taong yon immediately. At kung kinakailangan, kakasuhan ko pa yung taong yon. That's very important to me, no, na malaman talaga. No, kung sino yan, kung ano ang circumstances nung narinig niya, importante sa akin yan. No, and I will look forward to having a conversation with Congressman Reviste on that. No, so very clear, no. Hindi ko papalampasin yan kahit anong pa yan. Pero sa pagkakaalam ko, no, dito sa mga undersecretaries, no, na ating inaya, no, at hindi madaling mag-aya ng undersecretary sa DPWH sa panahong ito. No, wala sa kanilang kontraktor. Yun ang aking pagkakaalam. Pero ako po mismo, dahil sa report na ito, mag-iimbista na rin ako on my own about this. But I would really appreciate if Congressman Reviste could give me more specifics, if possible, names, no, and circumstances. And believe me, I will act on it. Nakilala nyo na ako, DOTR pa lang. I will never tolerate it. And immediately, tanggal yan. Baka kasuhan ko pa. So, yun lang, no? Yun lang ang gusto kong sabihin on that note, no? And again, I'm very thankful for Congressman Reviste's candor, no, and his straightforwardness of letting the public and me know about these rumors that he heard. Now, on another important note, no, I just want to recap yung napaka-importanting meeting po kanina na nangyari sa ICI tungkol sa restitution o yung pagbawi ng pera ng mga kababayan natin. Alam niyo po, again, babalikan ko yung direktiba ng ating Pangulo. Sabi niya, hindi enough na may managot, na may makulong. Kailangan maibalik natin sa lalong madaling panahon ang pera ng mga kababayan natin na ninakaw. Bilyon-bilyon po ito na kailangan maibalik. At nagpapasalamat po tayo sa ICI dahil sila po ay nag-organize ng napakalaking meeting kanina kasama ng I think 15 agencies, national agencies, kasama na ang AMLAC, ang DOJ, ang Office of the Solicitor General, ang LTO, ang BIR, ang Customs, ang CAAP, ang PCC at iba pang mga ahensya, Insurance Commission at iba pang mga ahensya, para magsama-sama kami at magtulungan para mapabilis na mabawi at maibalik ang pera ng mga kababayan natin. At yun ang kabilin-bilinan sa atin ng Pangulo. Paulit-ulit ng sinasabi. Kailangan maibalik natin ang mabilis at sa lalong madaling panahon ang pera ng mga kababayan. Pag-uusap, meron na pong mga plano para mapabilis. Meron na pong mga proseso na na-establish. Nagpapasalamat tayo lalo-lalo na kay Acting Secretary Eric Vida at kay Solgen Galen Berberabe at syempre sa ating ICI led by Justice Andy Reyes sa napakagandang meeting na nangyari kanina at sa mga susunod na araw magiging klaro na kung ano ang mga gagawin at mag-a-announce na rin ng ICI kung ano ang mga next steps para mapabilis pa natin lalo ang pagbabalik ng pera ng ating mga kababayan. At ang DPWH ay nandito para talagang pabilisin pa ito lalo. No? At nakita nyo naman, marami na tayong final na kaso. Sabi ko nga, nung last time, sabi ng Pangulo natin, throw everything at them. Yun ang sabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Lahat ng pwedeng ibato sa kanila na kaso para maibalik natin ang pera ng mga kababayan natin,
gagawin po natin. So, kasama na dyan yung PCC, kasama na dyan yung kahapon sa Insurance Commission para mabawi natin yung mga performance bonds, yung nung ating nung mga kontrata na alam nating maanomalya, at iba pa, no? At iba pang mga paraan para maibalik ang pera ng mga kababayan natin. Finally, gusto ko ding i-reiterate na base sa pag-uusap namin ng ating napakabilis at napakatapang na ombudsman, si Ombudsman Boying Remulla, kahapon after nung pagsasabi ng mga diskaya na nakakatawa lang, no? Yung hindi daw sila willing mag-cooperate. Ang dami nga nilang kaso eh. Sila nga yung unang kinasuhan natin eh. At nagtitiwala tayo na talagang bibilisan ni Ombudsman Boying ito at sinabi nga niya, konti na lang. No? At mafa-file na yung kasong yan at alam naman natin lahat, non-bailable yan. At makikita na natin yung matagal nang inaasam-asam ng ating mga kababayan na makulong na itong mga diskaya at sila Alcantara et al. Dahil nga sa grabing pagnanakaw nila simula dun sa kasong final natin sa Bulacan. So, sa pag-uusap din namin, no, kami ay ngayon ay nagsimula ng tignan ang mga kontrata ng mga diskaya simula 2016 onwards dahil sila mismo naman sa Blue Ribbon inamin nila na lumaki sila, dumami ang kanilang kontrata simula 2016. At aparte dyan, titignan na rin natin ang posibleng mga koneksyon ng diskaya sa CLTG Corporation na sinabi nga ni Ombudsman Boying kahapon, parang may allegations na konektado kay Senator Bongo. So ginagawa na rin natin yun ngayon. At sa tulong at cooperation syempre ng ICI at ng Ombudsman. So yun, yung tatlong yun, no, ang gusto ko lang i-reiterate ngayon. Sa mga susunod na araw, marami tayong pang mga ibang gagawing mga update, lalo-lalo na sa mga ginagawa natin sa mga tinamaan ng lindol, tinamaan ng bagyo, at yun na rin mga nasisira nating mga tulay sa iba't ibang lugar. Marami tayong mga updates dyan. Kasi aparte dito sa ginagawa natin sa sisigurado na mananagot yung mga dapat managot dito at maibalik natin ang pondo ng mga kababayan natin, kailangan din natin gawin yung trabaho ng DPWH, which is to build better more, sabi nga ng Pangulo. Kasi kailangan talaga natin ng maayos na infrastructure. So with that, pero next week na natin i-report yan. So with that, thank you very much. I'm open to questions. Let's start with Ms. Andy from ABS-CBN. Okay. Hi, Sec. So, given po, would you be able to say na there's no conflict of interest po? Kasi ang sabi po ni Congressman Leviste, no conflict of interest at all on your part and your team. Kasi ang sabi po ni Congressman Leviste, yun nga po, he heard from multiple sources that you and your team have connections to DPWH contractors, that some members of your team are contractors themselves, and that there have already been talks between your team and contractors daw po, and meron na nga raw pong nanghihingi or nag-o-offer ng kickback. Again, I would really want to get the details of that, but I will be conducting my own internal investigation on that. And believe me when I say, kung meron mang nanghingi, lalo na yung pinaka-importante doon, yung nanghingi, hindi ko lang tatanggalin yan, kakasuhan pa natin yan. Hindi tayo papayag dyan. So, ngayon, yung pagkakausap ng contractor o yung may kilalang contractor, tingin ko walang kahit na sinong tao sa DPWH na walang kilalang contractor. Kasi, yun ang trabaho ng DPWH, no? Gumawa ng mga infrastruktura. Pero iba yung may kinakausap, iba yung nanghihingi sa contractor. Iba yon. At yun, yung nanghihingi sa contractor o kumakausap para manghingi, ibang usapan yun. And again, no, I'm asking Congressman Leandro, kahit in private, sabihin niya sa akin, give me details. And we will remove all of them. And not only that, we will even file cases against them. Sa inyo, sir, wala pang nag-attempt mag-offer? Sa akin, to be honest, wala.
Walang kumakausap sa akin. Personally, ha? Walang kumakausap sa akin. Ewan ko kung bakit. Walang kumakausap sa akin. Wala pang lumagapit. Ang nakausap ko ng contractor, yung mga nakita niyong mga medyo napagsabihan ko ng konti pag nag-i-inspection ako. Next question from Luisito, from DZW. Munti ko sabihin, namura ko eh. Hindi naman, no? Anyways. Okay. Good afternoon po, Secretary Dizon. Sa tingin ho ninyo, ano yung posibleng dahilan kung bakit may mga ang term nila ay siniwalat ni Congressman Leviste? Anong sa tingin niyo pinanghugutan? Anong dahilan bakit kailangan? Kasi alam naman ng mga tao yung pagka may mga iniuugnay talaga na ganito, talaga si Bakagad mula DOTR lahat show cause order. Ano sa tingin ninyo? Hindi ko alam. I can't speak for Congressman Revista. But, you know, I welcome it. I welcome it talaga. No? I'm thankful na may mga ganyan. No? Kasi importante yan eh. Importante na sinasabi ka agad kung mayroong narinig, kung mayroong nagsabi. Importante yan. No? Kasi ang mga tao sa gobyerno, dapat naman talagang binubusisi. Dapat naman, tama naman yun eh. Dapat lahat, hindi lang si Congressman Revista, dapat ang lahat ng mga tao, lahat ng mga kababayan natin talagang dapat binubusisi ang kahit na sinong opisyal ng gobyerno. Ganun talaga dapat. So again, ang request ko lang kay Congressman Leandro is kahit sabihin sa akin, no? I mean, we can talk anytime, no? Kilala ko si Congressman Revista, no? Kilala ko din ang kanyang ina, si Senadora Lauren Legarda. Matagal kong kasama. Napakatagal ko nang kasama simula 2004 nung siya ay running mate ni Yumaong Fernando Po Jr. We were in the campaign in 2004 every day practically. Kasama ko si Senator Lauren Legarda. I think, ewan ko kung pinanganak na si, pinanganak naman. Oh, batang-bata pa si Congressman Reviste noon. No? But yeah, I'm this is something that I'm very, very thankful and I'm very open to. Ito po, may nababanggit na naman po official ho ng DPWH yung pinag-usapan natin ngayon. Ano ho yung mensahe nyo muli sa kanila? Kasi kailangan siguro marinig nila ulit to dahil parang... Uulitin ko. Kapag meron sa inyo na ginagawa yung dating ginagawa nitong mga luk-lukong nagnakaw sa kaban ng bayan, pasensyahan tayo. Kasi hindi lang kayo matatanggal, makakasuhan pa kayo. Yan talagang yan. Gagawin natin yan. Kahit na uulitin ko, kahit maubos na ang tao sa DPWH. Kahit na maubos na. Kahit maubos ang DE, maubos ang RD, maubos ang USEC, maubos ang ASEC, kahit na Kahit na maubos pa yan lahat. Matatanggal at makakasuhan yan. Meron po bang possible po ba magkaroon ng second batch ng halimbawa courtesy resignation ulit? Wala nang ganun. Well, unang-una, live pa naman yung mga courtesy resignations. Konti pa lang naman yung tinanggap natin, yung mga medyo nasa taas pa, at konting may mga ibang mga RD at DE na wala na. No, pero tuloy-tuloy tayo. Hindi ito madali at hindi ito mabilis na gagawin, itong paglilinis natin. Lahat ito, unfortunately, medyo may katagagan ng proseso. Yung pag-issue ng show cause, yung pagsasagot, yung pag-iimbestiga, may proseso yan. No? Kasi hindi naman tayo pwedeng basta-basta na lang. No? Kasi may proseso yan under the civil service laws. No? Pero tuloy-tuloy tayo dyan. Hindi tayo hihinto. At sa mga susunod na araw, susunod na linggo, meron na kaming mga i-announce na mga natanggal na o nawala na at meron ding mga bagong makakasuhan. Kasi tuloy-tuloy ito, non-stop ito. Next